Good day mga boss! Eto nga, mayroon panibagong mga rumor na lumalabas ngayon na itong Magnolia pambansang manok templado. Sinitingnan din ang posibilidad ng isang super import na NBA veteran. Opo, kilala nyo ba siya? Siya nga po si Hassan Whiteside. Si Hassan Whiteside nakapaglaro ito sa Miami Heat. At alam nyo ba, 36 years old na nga po ito ngayon. Pero hindi po ibig sabihin ay humihina na po siya. Talaga naman po sa ibang liga na kanyang pinaglalaroan, naghahalimaw po itong mamang ito. 2010 second round 33 overall pick ng Sacramento Kings. Sentro po ito sa Sacramento 2 taon. Pagkatapos ninagay sa Reno Bighorn sa NBA G League, lumipat sa Sky Pulse. At pagkatapos ng ilang taon nitong palipat-lipat, nabigyan ng pagkakataon noong 2014 hanggang 2019 ng Miami Heat ni Erik Spoelstra. Talagang ipinakita niya ang kanyang totoong kulay. Pero pagkatapos noon ay inilagay sa NBA G League. Tapos nakita ng Portland Trail Blazers. Kinuha ito ng 1 taon at lumipat muli sa Sacramento Kings at Utah Jazz ng isang taon. Tapos lumipat po ng Europa. At huling pinaglaruan po neto ay ang Shanghai Sharks. Si Hassan Whiteside, NBA All-Defensive Second Team noong 2016, NBA Rebounding Leader noong 2017, 2-time NBA Black Leader. Ito lang po yung mga credentials na napakabigat kay Hassan Whiteside. Tapos sa China naman nakapag-champion. Tapos naging finals MVP. So hindi po ito birong si Hassan Whiteside dahil isa po itong sentrong halimaw, super import na po pwedeng makatulong sa Magnolia pambansang manok timplados. Ito yung hinahanap nilang import na hindi maibigay ni Noni Omot, yung kanyang presence sa ilalim, yung kanyang rebounding ability, shot blocking ability na kulang ngayon sa Magnolia pambansang manok timplados. Ito ay rumors pa lang naman po. Hoping ang Magnolia na ito na nga po ang kanilang magiging import. Ito pa rin po. Sa Converge naman po tayo. Lipat tayo sa Converge. Isa rin po NBA prospect or NBA G League prospect ang tinitingnan na posibilidad na magiging import rin na kapalit ni Kyler Kelly. Si Kyler Kelly kulang ang kanyang energy na kung saan ito ngayon yung badly needed ng Converge Fiber Xers. At ito nga po si Adama Sanogo. Ito yung nakikitang prospect po ng Converge na po pwedeng pamalit kay Kyler Kelly. Power forward. FIBA Champions League, naglaro po ito. Alam nyo ba, ang height nito ay 6'9". NBA Undrafted 2023. O kung ikukumpara mo kay Hassan Whiteside, bata pa po ito, 24 years old, 6'9", at nakapaglaro po sa Chicago Bulls. Sa NBA G League, naglaro din po ito sa Windy City ng Bulls, sa Trapani Shark, sa Hapol Holon na kung saan ay nag-a-average po ito ng napakahalimaw na performance. NBA All-NBA G League third team, NBA G League All-Rookie team, NBA LG League Next Up Game 2024, NCAA Champion 2023, NCAA Final Four Most Outstanding Player noong 2023. Ito po yung mga credential na bigatin para kay Adama Sanogo na kulang ngayon sa Converge Fiber Xers. Meron nga po silang 7-footer. Pero yung 7-footer nila, yung credential neto ay hindi po napapakita niya na kung saan kulang talaga sa energy yung itong si Kyler Kelly na hoping na maibigay netong si Adama Sanogo. Kaya naman tinitingnan na at nini-negotiate na nga po ito ngayon ng Converge Fiber Xers at hoping sa mga susunod na laban ng Converge Fiber Xers, especially sa pagtatapat nila ng San Miguel Vermin, ito yung makikita na nating import. Nakita na po natin na inamin na mismo ni Delta Pineda, nakakulangan sila sa kanilang player, sa kanilang effort
sa kanilang maibigay kaya hindi sila manalo-nalo. Tapos meron pa sila mga injury update ngayon. Si Diliano at syempre si Alex Stockton nagkaka-injury daw. So hindi kakayanin basta-basta ng isang import na walang energy. Pero itong si Sanogo kayang-kayang buhatin nito ang Converge Fiber Xers kung ito ang magiging import nila. Kaya ano sa tingin nyo? Sa kadalawang ito, sino ang posibleng magpabaliktad sa fortune ng kanilang kupunan? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Motoron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel and don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago mo natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin. Nagkagawad ka sa kinudukusin ng Hagonoy Bulacan. Anthony Laki Alon at sa Laki Alon family, Ricky Lanza ng Ricky Radar TV, ng Tansa Cavite, Fernando de la Peña. At syempre, marami pong salamat sa lahat po ng sumusuporta sa atin. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko na Hapres PH3, Paul Goso at Bostor para po sa mga kalagdagan, sports balita at sa muling kwentuhan. Maraming salamat po.